kung makikita ninyo, yung ilang mga senador ay tinanggalan na po ng maskara, hinubara na ng maskara dahil ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, ilang senador na tumanggap ng campaign donation mula sa mga contractors, kilalanin nyo kung sino sila. Ito, play natin. Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang may campaign donor na kontratista ng gobyerno. May ilan pang kandidato sa pagkasenador ang tumanggap ng donasyon. Kilalanin sila sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. So, sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Mismong si SP Cheese Escudero ang umamin na donor niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction na isa sa mga kontratista ng flood control project. Ilang araw lang bago ang SONA ni PBBM nitong Hulyo, magkasama sina SP Cheese at Lubiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Management ng Sorsogon State University. At saka maliwanag dito, inamin din naman ni Cheese Escudero na talagang tumanggap daw siya ng 30 million donation. Galing po dito sa Centerways Construction, mga kababayan. Ano po, galing kay Lubiano. Ngayon, sinabi niya pa, nasa record naman po yan. Ibig sabihin, hindi niya po itinatanggi yan. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa Sorso. Pero hindi lang pala si SP Cheese dahil there's more, ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa report ng PCIJ isang taon makalipas ang 2022 elections, lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 million pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Builders Inc. Ayan o. Diba? Pero inyo kahit pala si Joel Villanueva tumanggap din ng donation, galing po sa isang construction company. Anyway, tuloy pa natin. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Nabatay sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ na pagsilip sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders. Pero inyo mga kababayan galing sa New San Jose Builders, bukod pa po doon sa Centerways Construction, may natanggap pa na 10 million na donation. Ito pong si Cheese Escudero. Kaya nga sa totoo lang, tandaan nyo yung isang politician na tumakbo kahit matalo man umanalo yan, panalo pa rin yan. Bakit? Dahil mga kababayan, sa dami ng mga nagdo-donate sa kanila, hindi ko napapangalanan, kung matalo man sila o manalo sa eleksyon, once na may natira doon sa kanilang campaign funds, para pa rin po silang tumama sa loto. Kaya panalo pa rin sila. At isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Ganon din umano sina Senators Bam Aquino, Nancy Binay at JV Ejercito. Diba? Yung nagsasabing parang demonyo na daw yung ganitong klase ng gawain. Tumanggap din pala mga kababayan ng donation. Etong si Senator JV Ejercito, dito po mga kababayan sa Premium Development Corp. Ayan, tumanggap siya ng 20 million pesos. And then etong si Binay Nancy, tumanggap naman dito sa Vicencio Construction ng 2 million pesos. Bam Aquino mga kababayan, tumanggap ng 5 million sa Vicente Lau Construction mga kababayan. Ito po yung mga senator na tumanggap ng donasyon sa mga construction firm. So ngayon ituloy pa natin. Tumanggap na magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Bukod pa sa partido politikal na Nationalist People's Coalition at United. Sabi ni Darling Angela, Jake, hindi pwede maging director ng NBI si General Torre. Hindi siya qualified sa NBI. Basta tinitingnan ko pa rin yan in the positive way. Nationalist Alliance. Sa inisyal na investigasyon ng COMELEC, may 4 na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng COMELEC, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list.
Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri, kailangan anyang sa huli ay may mapanagot. Tama! Kaya dapat panagutin mo yung mga kasama mo. Yung pinakamainam dyan. Diba? Yung mga tumanggap sa mga construction firm na talagang yung mga construction firm na yon ay kontratista ng gobyerno na may ongoing na kontrata pa na nag-donate dito sa mga tumatakbong senator na ito, dapat mapanagot yung mga yan. Pati yung senator na tumanggap, kung maaari nga dapat matanggal sa pwesto eh. Kasi sa totoo lang, kung hindi mapapapanagot yung mga yan, kung walang mananagot dito, magmumukha lang po itong katatawanan sa mata ng maraming tao, kaya dapat may managot. Ano po? Anyway, shoutout po kay Kuya Benny Rauda. Thank you po sa pakapayaan. Boss Jay, campaign donation ko sa kape mo. Oy, thank you very much po Maraming salamat po sa inyo. Anyway, tuloy pa natin. Follow through with its threat to file cases. Pag wala kasi mga kasuhan dyan, ay ninasugon lang yan. Walang mangyayari. Nariyan niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas pabor naman si Zubiri na may independent third party na magsasagawa ng investigasyon sa issue. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan. Diba? Kung titingnan nyo, yung iba pala mga senator na nakikita natin na minsan nag-iimbestiga, sila pala mga kababayan yung dapat iniimbestigahan. Wala akong pinapangalanan kasi tumanggap sila ng mga donasyon galing po sa mga construction firm. So para sa akin, dapat yung ibang mga senator dito iniimbestigahan din sa Senate Hindi lang dapat yung mga kontratista, mga taga-DPWH, dapat kahit yung mga politician na may kinalaman, kung kaya namang ipatawag yung mga yan para na sa ganun mga kababayan, sa totoo lang, masabi naman ng sambayan ng Pilipino na nagiging patas yung ginagawang investigasyon patungkol po dito. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan na kung saan may nabanggit po itong si Magalong na may isa daw pong tao na nakinabang sa likod daw po mga kababayan ng mga flood control project na ito na natatakot lang daw pangalanan. Ano po, so ngayon i-play po natin. Sino ho ba ang pinaka malaking kickback ang nakukuha? Ayan. Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representatives, alam na alam nila kung sino. Iisaldi ko ba yan? Alam nila, nagmamaang-maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan niya? No. Kaya nga gusto ko na umarap dyan sa House of Representatives, just sa inquiry nila para banggitin ko yan Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah, lagi nga nila akong inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course, I will attend. Ganun din, yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend, definitely, kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are... At saka alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kaya ako nasasabi na tama, na pagka inimbitahan siya sa Kamara, magdala siya ng mga dokumento, pangalanan niya, yung mga tao na, or yung mga kongresista na sangkot sa mga anomalyang flood control na ito, para alam ng taong bayan. Para mismo ng taong bayan na ang humusga sa mga taong ito na korap. Kasi biruin nyo hanggat walang ipinapakita na dokumento, hanggat walang pinapangalanan si Magalong, ang iisipin lang na mga kababayang Pilipino po natin na Hershey lang. Itong sinasabi dito ni Mayor Magalong. Parang ang dating kasi, sumasakay lang siya dun sa issue. Kaya mas maganda, pag inimbitahan siya sa Kamara, magdala siya ebidensya, pangalanan niya yung mga tao doon. Kasi, siyempre, mag-take out naman siya Yung kanyang mga salita doon, sinumpa ang salaysay niya na yon. Kaya dapat pangalanan niya na lang yung mga tao na nasa likod po na maanumalyang flood control base sa kanyang nalalaman. You're invited and you show up, sir. Well, sabi ko nga
that would depend on their, I will reveal everything. That would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. They should allow me to present my, deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors, if you were to present that? Shoutout kay Kuya Ronowel Lucia. Thank you po sa pakape. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shoutout din kay, sa admin po natin na si Ma'am Aileen Drinon. Ayan. Shoutout din kay BMB Irene P at saka kay Kuya Arman P. Mega love shoutout po sa inyo. At saka kay Ma'am Dolly Babes. In the House hearing, ito po ba makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Yes, Pinky, absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang o corruption without presenting anything. So I need to present. Wait na, basahin natin. Sabi dito ni Wisely Mateo 12. Boss Jake, Magnus TV, matagal ng issue yan sa Cannon Road. Diyan kay Magalong, 9 billion over price sila noon. Digong time pa. Eric Yap, congressman nila. Search ninyo si Eric Yap, Cannon Road. 9 billion. Rock netting, lalabas iyan sa balita. Oo, natalakay na natin yan noong nakaraan. Yung patungkol dun sa party list ni Tulfo. Na di umano mga kababayan, may issue na 9 billion sa rock netting dyan po sa may Cannon Road. Talakay na natin yan noong nakaraan. And some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially through flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa na kami doon. Kaya naghihintay na lang nga ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes, politicians, yes. Yan! In Congress? Yeah, of course, definitely in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko ganong abot yung sa Senate. Ang abot ko lang is dito lang magkakaroon ng problema. Biruin niyo mga kababayan dito lang magkakaroon ng problema. Kasi ang tanong ni Pinky Web dito, ni Miss Pinky Web, both Congress ba? Congress at saka Senate? Bakit wala kang kilalang kurap sa Ba't wala kang kilalang kurap dyan sa Senate? Nakakapagtaka naman. Ang mamamayang Pilipino nga, kahit kayo nga na mga nanonood sa akin, kilala kayong korap dyan. Posibleng wala. Bakit si Mayor Magalong, sa Congress lang may kilala, pero sa Senate wala? Kala ko ba nakatuto ka sa nangyayaring issue dito sa flood control, sa mga corruption? Bakit parang ang dating lang ata mga kababayan, parang ang dating lang ata, yung pinupunterian niya dito, Congress lang? Alam niyo, mas maniniwala pa ako kung may kilala siya sa Senate Admittedly, doon lang sa House of Representatives. And if you... Go ahead, sir. I would prefer to, appear sa House of Representatives. Ayan, maliwanag mga kababayan Meron daw isang tao na kumikickback daw dito sa flood control project na hindi daw kayang pangalanan ng Kamara. So ngayon, sa inyong palagay, sino yung tao na tinutukoy na yon? Yan ba yung bumili ng bagong helicopter? Yan ba yung bumili ng bagong yung may pamangkin na kumakain na umuubos ng 700,000 sa isang kainan? Diba yan ba yon? Kasi biruin nyo mga kababayan grabe yung kanilang pamumuhay. Talagang habang kung ikaw ay mahirap na o pobre na katulad natin, talagang masasaktan ka Nakikita mo yung kanilang marangyang pamumuhay pero yung pamumuhay mo habang binabaha ka, talagang napakatindi. Diba? Ito yung isang patunay na talagang kawawa yung mga taxpayers. Bakit natin nasabi? Nananamasa sila Tapos ang kawawa ang taong bayan. Pero yung magbabayad kayo ng tax tapos kukurapin lang ng mga sakim sa kapangyarihan na ito. Diba? Kaya nga para sa akin mga kababayan, sa totoo lang, mas maganda na pangalanan na lang ni Magalong
yung mga binabanggit niya ng mga corrupt na politician, ang masaklap nga lang dito, parang kamera lang yung pinunteriya niya. Wala siyang kilala sa Senate. Nakakapagtaka naman. Kahit ako nagtataka, mga kababayan, sa totoo lang. Pero anyway, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt itong sinasabi ni Magalong dito sa isyong ito. Abangan na lamang po natin yung paparating na hearing patungkol dito, mga kababayan, sa flood control issue dyan po sa Kamara de Representantes, dahil may imbitahan po dyan etong si Magalong at magdadala daw siya ng ebidensya at papangalanan na niya yung mga politician na sangkot sa maanumalyang flood control project at iba pang proyekto ng ating gobyerno. So ngayon, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.